Hi guys! Welcome back po muli to Moonchild Magudaren channel. Hello Aquarius! Ito na ang inyong reading for year 2021. Happy New Year guys! Pasensya na po sa ilang tila ako ng manok na inyong maririnig sa paligid. But anyway, ayan na naman siya. Yung topic na bibigyan natin ng pagbasa ay pagdating sa love and relationships when it comes to family, friends, or personal na relasyon. Gayon din sa inyong health at career. Okay, so hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Let's start. Okay, Aquarius, dito muna po tayo sa inyong cartomancy reading o yung playing cards kung saan kukuha tayo ng exact message for love and relationships. Pagdating sa family and friends muna tayo, okay? Tingnan natin kung anong makuha natin for Aquarius. Message. Okay. This year, pagdating sa relationship, regardless kung kayo ay nasa isang relasyon or single, attached, married, meron kayong mga ideas o ideya na gustong gawin sa inyong relasyon. Kung kayo ay attached na, magiging masaya. Masaya yung pagsasama. I mean, kung masaya na kayo before, mas kikilalanin nyo palalo yung isa't isa ngayong taon. Kumbaga, meron kayong madidiscover na something new sa inyong mga kapareha or sila sa inyo. Okay, ang bawat reading po natin ay hindi lamang general message, pero ito rin ay reversal energy, meaning maaaring ito ay patungkol sa iyo o sa iyong kapareha. Lagi lamang alalahanin yung importansya ng tamang pakikipag-communicate o pakikipag-komunikasyon para maiwasan nyo yung confrontations or kahit anumang problema. Dahil, kagaya ng anumang sektor sa buhay, ay maaari pa rin kayong dumaan through ups and downs this year. Pero sa akin nakita, so far hindi pa naman ito magiging, o hindi naman ito magiging malalim. Magkakaroon na kayo ng security sa taong ito o seguridad. Kung kayo ay single, balik tayo dun sa message ko kanina. Kasi hindi ko na-mention na possible na merong bagong love interest kung saan ay gugustuhin nyo makilala itong taong ito para sa mga single. Meron kayong may interesahan or magiging interesado kayo sa isang tao na kung saan ay gusto yung alamin kung ano yung tungkol sa taong yun. Ayun lang, yung isang indication na nakikita ko doon, babalikan ko yung confrontations kasi maaring kung hindi nyo ito mariresolve together, especially sa mga nasa isang relasyon, okay? Definitely magiging problema yon. So pag-usapan, ang mga bagay-bagay naman ay naidadaan naman daw sa mabuting usapan para maiwasan nyo yung, kasi meron ditong pagluha. Medyo merong ma-hurt para sa ilan sa inyo Aquarius, masasaktan sa sitwasyon. Kasi nga sabi ko, dadaan kayo dito pa rin sa ups and downs ng inyong pagsasama. Kung pareho nyo lamang aalalayan o aalalahanin ng bawat isa, ay hindi naman yun magiging, o hindi naman ito magiging malalim na problema. Yung tamang responsibilidad ng bawat isa, magiging okay naman. Yung kakabanggit ko lang na okay, hindi pala siya masyadong okay. So, medyo nag 50-50 tayo dito. Magiging malalim na problema pala ito dahil mabas agad-agad yung Ace of Spades kung hindi niya bibigyan ng pag-ayos. Okay? So, i-clarify natin yan dito sa inyong tarot. Kuha tayo ng ilang exact message para sa mga Aquarius. Exact message for love and relationships. Okay. Aquarius, security, Four of Pentacles. Sila dyan actually sobrang nakarelate. Knight of Pentacles in reverse. Hindi ko man na-mention dito sa inyong cartomancy reading guys, pero merong indication ng tamang responsibilidad. Na-mention ko lang yung responsibilidad. Hindi ko na binanggit kasi nasa love reading tayo. Pero possible na hindi lang yun about sa inyong emotional o pang-emotional na sektor. Maaring merong involved na
money. Especially kung kayo meron ng responsibilidad sa family, meron na kayong mga anak, maaring paghugutan yon ng problema para sa ilan sa inyo ngayong taon with the Knight of Pentacles. At dito, maubos yung pasensya nyo. Yung inyong temper ay bababa. Hindi nyo na pahihintulutan itong sitwasyon na ito at magkakaroon ng ending for some of you. Alam ko medyo very straightforward yung endings, pero hindi man ibig sabihin totally meron ng maghihiwalay or ganyan at ganito na hindi maganda. Minsan, ito lang yung mga paraan or ways niyo sa isang relasyon. Maaring meron kayong baguhin or meron kayong gustong ma-improve. Sabi ko nga, ang ilan ay maaring naisin pang kilalanin mabuti ang kapareha para makasabay. Kumbaga, kasi ang bawat tao nag-iiba, aminin natin yan. Kahit na matagal na kayo sa isa't isa, tuloy pa rin. May mga bagay kayong nadidiscover every single day. O, kala mo may kapareho ako, no? Pero, ganun naman, di ba? Kahit mapakaibigan pa yan, or malapit sa buhay. May mga chances na meron pa rin kayong natutuklasan sa mga taong ito. So, dalawa lang yung possibility o yung scenario doon. Ang ilan sa inyo na nasa isang relasyon, maaring mas laliman nyo yung inyong pagsasama this year, or meron kayong kailangan ng buuing desisyon, major decisions kung saan ay maaring yung lisanin ng isang relationship. I'm sorry to say that, pero ano naman yun, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Keep in mind guys, ito ay general message. Okay? Pero, ang arte naman ng pero ko, meron kayong gustong i-discover pa para sa ilan sa inyo. Discovery, yung pinaka-word. Parang uhaw kayo sa kaalaman in terms of love, in relationship, dahil nandito yung ating topic. Kasi ang ilan sa inyo ay feeling stuck na dun sa situation at gusto na munang mag-explore. Pwedeng ganun. At kumbaga, dito muna sa mga personal na hangarin, especially kung kayo ay bata pa at hindi pa kayo talaga, kumbaga, nagtatagal. I mean, nagsisimula pa lang yung relationship. Pero para sa mga married na, balik tayo sa kanila, kung pinatatag na kayo nung panahon, marahil doon kayo mas makaka-relate sa magdi-discover pa kayo ng something new sa relationship kung saan ay nanaisin yung i-level up yung inyong pagsasama para mabuo pa rin yung init ng inyong pagsasama. Nag-guess nyo ba ako? Medyo kasi malawak ang maaaring makapakinig nito. Andyan yung single, married, and attached. So, bear with me guys. This year, Aquarius, kung ikaw ay single, okay, malaki ang possibility na matagpuan mo ngayong taon yung iyong one and only true love. Yun naman, kasi ito yung discovery. I mean, yung two of wands, merong progress sa relationship. Isang tao na pang forever o yung pang long term na, kumbaga. Habaan lang yung pasensya kasi alam ko na mention ka na, makikilala nyo ito for some of you. Itong one and only true love nyo na ito para sa mga single. Pero hindi siya magiging agad-agad. Dito kasi yung word na temperance, kung saan ay habaan yung pasensya. Magkakaroon kasi ng ilang delays kung hindi man agad-agad this year. Pero merong mutual attraction na mabubuo. Ayan na nga, yung long term, yung pang forever na yung darating. Long term, may mutual attraction. The Empress, someone na may impress kayo or may impress siya sa inyo. Isang katangian na akin nakikita rito ng taong ito, maaring siya ay may kaya or successful sa buhay, financially, may power o nakatataas. Kung hindi man ganito yung personality o yung qualities meron ng taong ito, maaring siya ay very hardworking at maabilidad sa buhay. Para yun sa mga single, okay? Kung saan magkakaroon ka ng security, ito Four of Pentacles, hindi lang financially, but also pagdating sa emotional na sektor o physical na aspeto. Maaring kompleto Ricardo itong taong ito sa aking palagay o sa aking nakikita dito sa iyong cards. So sana all Aquarius, yun lamang para sa mga
nasa isang relasyon or married na. Yun nga, na-mention ko kanina dito sa inyong cartomancy reading na maring merong ilang involved lang na issue about money na kung saan magkakaroon kayo ng imbalance situation doon. So, bigyan ng pag-alalay. Okay? Pero if in a relationship, attached or married na, same positive potentials naman yung ating nakikita. Yun lang ilang negative side na sa akin namang palagay hindi magiging malalim. Kung meron mang stress along the way, ay ma-handle nyo naman ito together ng maayos. Or kung ang ilan ay merong present stress na maramdaman as of today, o patuloy na nararamdaman na ngayon, hindi ito magiging malalim guys. Kung tutulungan ng bawat isa na i-handle ano man itong stress o problema. At the end of the day, Aquarius, nasa iyo ang desisyon. Itong mga indication na ating nakikita sa cards ay maaring magbago. Okay? Patuloy na mababago sa kung ano mang decisions or choices. Sabi ko nga, maaaring merong ilang choices kayong buuin. Yung pamamaraan nyo, kung paano nyo panghawakan yung sektor na ito. Lahat ito ay nakadepende sa pamamaraan nyo. Kung paano nyo panghawakan ng sektor na ito na pangrelasyon. Okay, kuha pa tayo ng ilang message. Ayun nga. Meron pa ring challenges along the way. Nasa inyo, pautulit ako doon, malalagpasan nyo to, kapit lang guys, pagdating sa ilang confusion, frustrations, or ano man itong maramdaman nyo sa isang relationship. Huwag kayong magpatalo doon sa sitwasyon, mapag-uusapan ng mga bagay-bagay. Tulungang harapin ang problema at huwag magpikit mata. Kasi ang problema kapag tinakasa natin, diba, problema pa rin. So, harapin yan guys. Para hindi ka ma-stuck dun sa situation with the Knight of Pentacles in reverse. Yung feeling stuck. Okay? Kasi kung hindi, sabi ko nga, kung hindi nyo aalalayan ng bawat isa, syempre magiging problema ito. At baka lumalim pa. Huwag naman sana. Bigyan ng agapay kasi, mahirap yung situation. So, harapin. Magiging malalim na isipin kung hindi nyo harapin. Alam ko, minsan straightforward ako, pero yun yung ating nakikita sa cards. Sundin mo lang yung iyong intuition at huwag mong itago yung iyong nararamdaman na Aquarius. Okay, alam ko, ang dami ka nilabas dito, pero kailangan pa natin ng ilang messages. With the Six of Wands, mag-glow ka ng bongga this year. Kahit pa meron tayong ilang reversal messages dito. At hindi yun makakaila. Yung natural na iyong charisma this year na kung saan natural ring mapupuna ito ng ilang tao sa'yo. At dito syempre madadagdagan yung iyong confidence sa iyong sarili. Some of you will start inspiring other people without you knowing. Okay? Hindi mo alam na nakaka-inspire ka na pala ng ibang tao at naging big impact ka sa buhay ng iba. Kasi nga, magiging natural sa'yo ito ngayong taon. So, ang ganda nun. Ito yung taon kung saan ay mag-glow up ka. Yung ang charisma mo, Aquarius. Ako yung na-excite talaga. Dito, ayun nga, may possibility na makita ito ng higher people or VIPs sa iyong paligid or nakakataas sa iyo. So, continue being open. Aquarius with the Ace of Cups. Sundin mo lang din yung iyong nararamdaman sa anumang sitwasyon. Yung iyong intuition, sobrang on point yan. This is the perfect time or year na i-showcase mo yung iyong abilidad, hindi lang sa love. Okay? I-take advantage mo itong sitwasyon na ito. Kasi sa love, magiging natural na to eh. Pero pati na rin sa inyong career. Okay, show them what you've got, Aquarius. Ang ganda nun. Alam ko, may ilang sitwasyon akong nakita na hindi masyadong okay. Pero, mag-glow ka. Pagdating sa family, maaring merong maglipat for some of you. Alam ko, nagka-rumble-rumble na pero ayun nga. Family, when it comes to family naman, merong maaring maglipat or mag-focus sa pagpapagawa ng bahay. Bubuo kayo ng very important decision sa part rin na ito. Or kung hindi man nakarelate sa parte na yun na aking na-mention, maaaring meron kayong i-focus na nakatatanda sa inyo, sa inyong pamilya. Maaaring ito yung inyong magulang, parents, or guardians. Doon nyo ibabaling yung inyong higit na atensyon pagdating sa inyong pamilya or home sector. Okay. Ayun, kuha tayo na exact message dito. Gamit ang oracle cards.
message or advice dito sa ating pinag-usapan. Pagdating sa love and relationships, Aquarius, ano yung exact message natin para sa kanila? Okay? Patience, guys. Sobrang nakarelate yan. Habaan ng pasensya kasi merong growth. Magiging extremes ang mga bagay-bagay. Extremes. This year for you, Aquarius. Ayan. Ayaw niya mag-focus. Kahit ako, medyo na-overwhelmed sa ilang cards. Parang ang daming gustong iparating nito. At kayo yun. Ang daming tumatakbo sa isip niyo. Parang ang dami yung priority or responsibility or mga ideas and goals and positive possibilities na maaaring ihain sa inyo ng universe this year. Tamang alalay lang, tamang balanse, tamang pagpapasensya dahil hindi yun, ito is something na mula rin sa inyong pinaghirapan, mula sa inyong ginagawa. Habaan ng pasensya dahil hindi naman agad-agad nabubuo yung resulta. One step at a time, one day at a time, pero extremes, mag-iinit yung inyong buhay, relasyon. Hindi lang sa relasyon, nakita ko na agad pagdating sa career, meron ding involved dito na growth. Mag-glow kayo. Show them what you've got, Aquarius. Okay, so saan na tayo? Punta na tayo sa inyong career. Okay, para sa mga Aquarius, career 2021. Wow, bumaliktad siya. Two of Fire, Ace of Fire, extremes. Talking about extremes, mag-iinit. Kumbaga, mas powerful yung inyong kakayanan. Hindi lang sa love, magiging natural ito, pero pati na rin sa inyong sektor ng paggawa. Ace of Fire, Two of Fire, merong progress dahil lumabas din sa inyong career, pareho lang sila actually guys. Two of Fire, Two of Wands. May gusto pa kayong ma-discover or meron kayong ma-discover this year na something new na makakatulong hindi lang sa career pero pati sa love. Merong movement. Hindi man agad-agad again, pero merong paggalaw. Okay, this year may growth, may potentials, positive potentials actually. Aquarius, kung meron kayong anumang proyekto or gawain, okay, nitong mga nakalipas na taon or buwan na ninais niyong simulan o di kaya naman ay inyong nasimulan pero natigil. Ayan, matitigil tayo kasi merong aeroplano guys. Pause muna tayo saglit. Ayun na nga, as I was saying, kung ang ilan sa inyo ay merong nasimulan from the past na natigil dahil sa ilang sitwasyon o sa gabal, especially last year, okay, well, this year, 2021, malaki ang possibility na may pagpatuloy mo ito. Ace of Fire, Two of Fire, may growth, merong positive potentials. Okay, mag-share lang ako ng ilang info when it comes to astrology, Aquarius. This year, 2021, you will be the most favorable sign in the zodiac because Jupiter, the planet giver of gifts and luck, is now in your sign. At mananatili ito sa Aquarius for a year. So overall, magiging positive. Magiging positive naman ang buong taon na ito for most of you, Aquarius. Of course, hindi pa rin ito assurance, okay? Kasi masyadong malawak ang natal chart ng isang tao pagdating sa astrology. Andyan yung inyong ascendant or moon, Venus sign at iba pa. Kaya nga, lagi kong nami-mention na importante rin na inyo ring marinig yung ilang mensahe doon sa inyong chart. Kasi nga, malaki yung possibility na mas makarelate kayo doon o makarelate din kayo doon. Okay, but having Jupiter in your sign for most part of the year, Aquarius, you will meet the right people at the right time and it will put you at the right place this year. So, napakaganda nun. Merong positive opportunities na sinagot agad tayo dito with these two cards. Ace of Fire, Two of Fire. Merong growth financially. Possible na meron ding travel for some of you. Travel abroad or international this year na alam nating hindi pa masyadong possible or advisable pero kung hindi naman maaring magkaroon kayo ng commitments internationally or physically
pupunta kayo doon. Pagdating sa work sector, pwede rin naman ito over the net. Okay? Magkaroon kayo ng opportunity gamit ang internet. Okay, kuha pa tayo ng ilang message. Ang ganda nun, the star. You'll be the star this year. Ikaw yung pinakamagandang sign. Sinasabi ko sa inyo, Aquarius. So, sana all, kung hindi ko man na-mention, sabi ko nga, siya yung planet giver of gifts and luck. Siya yung pinakamalaking planeta, diba? At nandito siya buong taon sa inyong sign, Aquarius. So, make the most out of it. Kung ano man yung i-offer ng universe sa inyo, grab it. Pero syempre, bigyan pa rin ito ng tamang pag-aaral at action. Okay? Hindi tayo magkakaroon ng movement dito kung hindi ka sasabay. Kailangan mo sumabay. Aquarius. Kukuha pa ba ako ng ilang message? Parang ang ganda na nun eh. Sinasagot tayo ng cards ng positive possibilities. Pagdating sa career, you will be on fire, 10 of fire. Wow! Merong kakompletuhan. Merong completion. Sabi ko nga, especially kung meron kayong gustong proyektong gawin, maaring ito ay business, malaki man ito, maliit, pero magagawa nyo. Merong magandang resulta sa huli. Samahan pa rin ng hard work. Okay? Sabi ko nga, ito ay isang bagay na mula rin sa inyong pinaghirapan. I remember nung planet Jupiter is in my sign, Cancer. Stuck ako nun. Stuck ako sa life. Ma-share ko lang yun. At hindi ko kumbaga, hindi ako sumabay doon sa luck na yun. Wala akong nagawa. Kasi nga, medyo nandoon ako sa state or punto ng buhay na depressed ang lola nyo noong mga panahon na yun. Kaya hindi ko na, kumbaga, hindi ako nakasabay dito sa luck na ito na nasa aking sign that year. So, sabi ko nga, make the most out of it. Aquarius, sumabay ka dito sa luck na ito. Samahan mo ng tamang paggawa, ng tamang balance, hard work, patience. At magkakaroon kayo ng progress, magkakaroon ng resulta. Ito ang inyong pinaghihirapan sa life. Kuha tayo ng exact message gamit ang Earth Magic Oracle cards. Message or advice. Ayun na, merong card na lumabas. Release. Okay, nagtag pa tayo ha. Release. Release nyo itong i-release nyo na itong pagdating sa career, alisin nyo na itong negativity na maaaring tumakbo sa inyong isipan dahil at one point maaaring magkaroon ng imbalance at itong imbalance na ito yung pasensya. Maaaring mawalan kayo ng pasensya at kumbaga, hindi nyo alam, andito na pala kayo, malapit na pala kayo sa dulo ng pagkakumpleto ng resulta pero sumuko na ang ilan sa inyo. So, balance is the key here sa akin nakita dito sa pinaka-word na ito ng release. Kasi, ang ilan din, maaaring merong ilang responsibility, maaaring ma-overwhelm sa sitwasyon, at sumuko na lang. So, wag sanang ganun. Sumabay ka dito, vulnerability, tulungan nyo Aquarius yung inyong mga sarili na pakawalan, i-release itong mga negativities again. Vulnerability, yung negativity, ito yung mga kahinaan nyo sa anumang sektor, pagdating sa career, sa trabaho, huwag kayong pangunahan ng pangamba. Dahil again, andito, ang ganda nung nakita natin, merong growth this year. Tuloy lang, sa pakikipagsapalaran with a vision quest. Andyan yung ups and downs, yes, pero andito rin yung pagkakompleto, yung completion, yung resulta, merong growth, may potential sa career, sa finances. Laksan ng loob, yung confidence, panatilihan. Kasi, again, nasa iyo pa rin yung resulta. Kung paano ka mag-keep up, kung paano ka mag-move forward, kung paano mo tutulungan yung sarili mo. Dito sa pakikipagsapalaran na ito, huwag kang matakot. Vision quest. Vulnerability, yung kahinaan mo yan, i-release mo yun. Alisin mo yung pag-negative self-talk. Pero again, ano man itong major decisions pagdating sa work, or love sector dahil pareho silang lumabas, pag-isipan sa anumang sitwasyon, pag-isipan ng anumang pinapasok o papasukin o sisimulan. Pero you'll be the star, Aquarius. Have faith, hindi lang sa iyong sarili, hindi lang dito sa sitwasyon, pero higit dito sa iyong faith, ano pa man ito, sa ating nag-iisang creator. Kung kanino ka humuhugot o patuloy na humuhugot ng lakas. Alam natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay andyan tayo sa positibo or positive yung ating mindset sa situation.
Pero kung sasamahan mo ito ng tamang pananalig sa iyong sarili, sa sitwasyon, at sa ating nag-iisang Ama, sa ating Creator, malalagpasan mo to. Tuloy ang pakikipagsapalaran sa buhay. Aquarius. Okay. So, saan na tayo? Dito tayo sa inyong astrology dice. Additional lamang ito, guys. Kuha tayo ng ilang message bago ko pa man ito makalimutan para sa mga Aquarius. Okay. Aquarius, this is you. 11th house in astrology. Ayan niya, mag-focus. Ayan, nag-focus na siya. Hindi ko pinginintay mag-focus. This is planet Uranus. This is your ruler, Aquarius, na siyang lumabas din. Ikaw rin, lumabas ka rin. So, ang galing. Ang galing lang. Pero, expected this year. Merong ilang changes. At itong mga changes na ito ay pagdidesisyonan mo rin. Or kung hindi man, magiging unpredictable ito for some of you. Pero mas magiging aware ka sa iyong paligid this year. Mas mapapalapit ka dito sa ilang nangangailangan. Ang ilan ay possible na magkaroon ng connection or gugustuhin magkaroon ng connection sa mga halimbawa charity works, yung pagtulong, yung serbisyo mo na alam mong makakatulong ka sa ibang tao. Especially pagdating sa mga malapit sa iyong buhay, kaya ng kaibigan, ganyan. So, yun nga, yung vision quest, marami kang gustong gawin. Sabi ko nga doon pala sa cartomancy, may mga ideas ka, kahit ako ino-overwhelm sa ilang cards na parang maraming ganap. Kumbaga, may mga magaganap this year. Minsan hindi mo aasahan na pwedeng mangyari. At nakita ko na positive naman yun. Very positive for me. Andito yung mga kahilingan mo na maaaring matupad sa 11th house, yung mga wishes mo sa future. Also, we are now in the age of Aquarius. Mas bibigyan mo ng atensyon yung teknolohiya, transportasyon at komunikasyon this year. Masisimula yan, Gemini. Ito rin. Isa rin ito sa maaaring mag-influence sa'yo this year or mag-inspire para magpatuloy dito sa iyong pakikipagsapalaran. Maaaring sila yung higit na maka-influence sa'yo ngayong taon, or kung hindi man, possible na sila yung magbigay ng challenges, obstacles, or difficulties this year kung saan ay meron ka namang matututunan sa kanila. Gemini. Okay, so saan tayo? Saan na nga ba tayo? Sa health sector. Kuha tayo ng ilang message. Okay, kuha tayo ng ilang message para sa health sector naman tayo. O yung pangkalusugan. Okay, meron ng ilang cards dito. 6 of Air, 4 of Fire, The World. Ang ganda yan sa akin. Nakikita ko pa tayo ng ilang message para isang natin. Okay, I guess okay na to. The 7 of Earth. Okay, Aquarius. Although every year naman is the best time na paglaanan ng pag-iingat ang kalusugan. But 2021, Aquarius, this is the perfect period for self-improvement, physically or mentally or spiritually with the world, financially. Okay, with the 4 of Fire, ito pa rin yun completion. Merong success, to be honest, sa akin nakikita dito. Aquarius, you are being guided by the universe. So, sana all, ang ganda na lumabas sa'yo. Sumabay ka lang, okay? Sa mga improvements and positive changes of growth this year. Siyempre, kailangan tayo isasabay pa rin, okay? Kasi, iikot at iikot ang gulo ng buhay with the world kahit wala pa tayo or kahit hindi pa tayo ready, kumbaga. So, sumabay, huwag mong palagpasin ang taong ito na sobrang pabor sa'yo, ang universe. Pagdating sa health, ang ilan sa inyo Aquarius ay maaring pangunahan lamang ng anxiety with the 7 of Earth in reversed. Yun lamang. Kasi maaring walang success. Pagdating, kunyari, meron kayong kailangan yung, halimbawa, lagi ko sa kunyari, halimbawa, gusto nyong magbago ng lifestyle pagdating sa pangkalusugan, gusto nyo mag-diet, pero pangunahan kayo ng inyong anxiety o yung pagkabalisa, kumbaga, sa ilang sitwasyon ngayong taon. I-release nyo na yan
yung mga pag-aalinlangan nyo sa inyong mga sarili with 6 of air. Sabi ko nga, ako nga kahit ako ay medyo na-overwhelmed. Ayun na nga yung word. Maaaring ma-overwhelmed kayo sa ilang gawain o ganap this year. So, patnubay ng magulang de charot. Patnubay at pag-alalay sa sarili. Yun yung pinaka-word na nakita ko dito. Patnubay at pag-alalay. Bigyan ng pagkakataon ng sarili na makapagpahinga. Ayun din, kailangan pa rin ng pahinga, relaxation, with 4 of fire. This year kasi dalawa lang ito sa akin nakikita pagdating sa pagdijeta. Aquarius, okay? Ano to para makaka-relate din ako dito sa advice na aking babanggitin. Pero, it's either magigain kayo ng weight, ang ilan sa inyo, na hindi naman palaging masama, okay? Hindi rin palaging parang hindi na okay. Maaaring ang ilan sa inyo magkakalaman lang ng sapat. Kasi nga na-mention ko kanina, pagdating sa astrology, yung planetang Jupiter, siya yung pinakamalaki. As we all know, planet Jupiter is the largest planet in our solar system. So, maaaring sumabay ka dun sa pag-gain ng weight this year. Possible na ang ilan sa inyo ay mag-expand or madagdagan ng timbang. Na again, hindi naman palaging masama. Okay? At yung pangalawa, ang ilan naman sa inyo ay medyo magiging health conscious. Mas bibigyan ng puna yung katawan, mas paglalaanan yung healthy choices pagdating sa food, yung ganon. So, dalawa lang naman talaga ang choice natin. Kung magiging aware tayo sa ating kalusugan or bahala na lang. Hindi, sumabay ka, okay? Kasi ang positive din ng year na to overall sa inyo, Aquarius. Also, ito rin yung pinaka-best time or perfect time na mag-general check-up kayo. Especially kung alam nyo na meron kayo ng present na nararamdaman physically. Huwag nang patagalin pa, okay? Magpatingin, huwag matakot. But overall, pagdating sa inyong health sector, merong improvements, magiging maayos naman. Basta alalayan ang sarili, magpahinga kung kinakailangan, mag-meditate. At self-love, okay? Meron din ditong indication kanina pagdating sa inyong love sector, kung hindi ko na-mention, self-love, yung inyong intuition, pakiramdaman, kung hanggang saan, yung inyong enerhiya, pangalagaan, balance. Okay? Magpahinga. Mag-relax naman dito sa paghihirap nyo. Isang bagay rin ito na inyong paghihirapan again pagdating sa career. Tuloy lang, laban, ganun. Kasi, ang ganda ng mga potentials this year for you, Aquarius. Okay, so ayun, sana tayo. Kuha tayo ng ilang message or advice or additional message lang ito, guys. Aquarius, kuha tayo ng signs or ilang planeta kung ano man ang lumabas. Ayun na. Aquarius, ikaw ito. Ikaw unang-unang lumabas para sa iyo talaga itong reading natin. Ikaw mismo, sabi ko nga yung magdadala sa'yo doon sa resulta na hinihintay natin. Tanging ikaw ang makakapag, kumbaga, doon sa potential na ito, kailangan ipakita mo na ito yung perfect year to showcase your ability, your natural talent. Ano to? Showtime ba to? Ano ba? Hindi. Basta ito. I-grab mo na itong pagkakataon na ito this year. Huwag ka mag-alinlangan doon sa iyong kakayanan. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Maaaring sila yung higit na mag-influence, mag-inspire, aspire, or magbigay sa'yo ng challenges at obstacles this year. Ganun din ang Sagittarius and planet Uranus. Ito rin yung lumabas, your planet ruler, Uranus, Aquarius. So, napakagaling. Pati ako ay kinikilabutan dito. Pero, as I've mentioned kanina, Uranus rules surprises, yung mga unexpected things or events na pwedeng mangyari this year. Ito rin yung about the future or magiging very futuristic kayo kung paano kayo mag-isip ngayong taon, baga modern na. Sabi ko nga, we are now in the age of Aquarius, your sign. So, i-grab mo na itong mga ilang opportunity na ito. Expect the unexpected, yung mga unpredictable na kaganapan. Pero, mas magiging malikhain, imaginative, yung iyong pagkatao ngayon, yung ilang qualities na meron ka. Sabi ko nga, with the Ace of Clubs, dito pa lang, andito na yung mga kaalaman. Parang uhaw ka dito sa ilang ganap. Parang meron kang gustong gawin, meron kang gustong makitang resulta ngayong taon.
yung mga nakaka-excite na kaganapan o yung mga unusual para sa'yo na hindi mo ma-imagine. Pwede yun mangyari ngayon or pwede mong ma-imagine. Pwede mong pangarapin na mangyari ngayon. At the same time, mas paiiralin mo yung pagiging makatao this year. Kagaya ng aking nabanggit kanina, ang ilan sa inyo ay maaring mabuo yung kagustuhan na bigyan ng puna yung ilang tao sa iyong paligid or mga tao na higit na nangangailangan. Kumbaga, lalamot yung iyong puso at dito, gusto mong mag-serve. Happy to serve, kumbaga. Ayun, ang ganda. Itong mga positive potentials or positive opportunity na maaari mong matanggap mula sa universe, mula sa ating nag-iisang creator this year, isang bagay na ibabalik mo rin sa mga tao sa iyong paligid dahil andito yung puso mo this year sa pagtulong. Okay, so ayun. I guess hanggang dito na lang. Alam ko nagkarambol-rambol na yung ilang mga baraha, pero sana itong mga message na ating nakita ay pawang maging gabay lamang po para sa inyo. Happy New Year guys! Blessed New Year ahead! I hope to see you in my next one.